alam mo, hindi namin pinag-uusapan nun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. Nag-cruise na ang landas ni PBBM at ang dati niyang karibal sa pagkapangulo na si Leni Robredo. Pero labas daw sa politika ang usapan. Pawang serbisyo lang. Samantala, all set na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 40th EDSA People Power Anniversary. Habang sa The Hague, Netherlands, kasado na rin ang pagdinig sa kaso laban kay FPRRD. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Pierre Pastor. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tuloy na sa Lunes. DNC special coverage. Tutukan. Manila Congressman Benny Abante. Kumpiyansang at least 1/3 ng Kongreso ang pipirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Grupong Bayan tinawag na insulto sa taong bayan ang pagbabawal umano ng ilang mga panawagan para sa EDSA anniversary protest. US President Donald Trump nagpasaring sa mga US Supreme Court Justice na kontra sa kanyang tariff policy. American basketball star Mike Phillips eligible na maglaro para sa Gilas Pilipinas. At mano ng grupong Cat's Eye on hiatus daw muna. Ang detalye, alamin. Sa Lunes na inaasahan ng first out of 4 session ng confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ng aligasyong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa mga magiging pagdinig na ito? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ng ating DNC anchor Pinky Webb live mula sa The Hague, Netherlands. Pinky, kamusta ang sitwasyon dyan? George, hindi natin makikita o masisilayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges sa darating na Lunes. Ito ay matapos aprubahan ng pre-trial chamber kahapon ang hiling ni Duterte na i-waive ang kanyang karapatan na umattend sa pre-trial hearing mula February 23 hanggang February 27. Ilan sa mga ipinunto ni Duterte ay hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Siya raw ay pinwersa at isinakay sa isang chartered na eroplano patungong Hague na itinuturing niyang isang kidnapping. Isang kasinungalingan ang inaakusa sa kanyang polisiya na extrajudicial killings na gawa-gawa lang daw. Ayaw rin niyang umattend sa proceedings na anyay makakalimutan lang niya within minutes. I am old, tired and frail. Bago pa man ang desisyon ng pre-trial chamber, kinwestiyon ng prosecution ang hiling ni Duterte. Ang sabi nila, wala raw legal na basehan ang hiling ng kampo ni Duterte dahil nauna nang sinabi ng mga medical experts na fit to stand trial ang dating Pangulo. Pero hindi sila kinatigan ng pre-trial chamber. Maaari naman daw magpatuloy ang confirmation of charges kahit na hindi present si Duterte. Ilan pa rin sa huling update, George, sa nakatakdang hearing, tinanggap or granted ng pre-trial chamber 1 ang naging submission ng defense nito lamang Miyerkules na magdagdag ng 108 items doon sa list of evidence o yung tinatawag nilang LOE. Ito ay confidential in nature, maaaring mga transcripts o di kaya excerpts mula sa mga interviews. Magaganap ang hearing mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. sa Monday, Tuesday, Thursday at Friday. Walang hearing sa Wednesday na itinuturing nilang break.
March 14, George, nang huli nating makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung kanyang initial appearance sa ICC Pre-Trial Chamber via video conference nang formal siyang in-inform ng charges laban sa kanya. George. Well, Pinky, nga, maraming inilabas yung ICC na mga rulings ahead of the confirmation of charges. But anyway, I'm just wondering, baka may impormasyon kayo kung nandyan na ba yung pamilya Duterte para umantabay din sa mga kaganapan dyan? Wala pa tayong impormasyon hinggil sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. If they are here, andito ako sa harap ng Shea Venengen Detention Center at walang masyadong activities dito ngayon, of course being a Saturday at 11 a.m. Doon sa bandang kaliwa ko mamaya, yung ating kasamahan na si Kevin Manalo ay magbibigay din ng report hinggil sa kaganapan doon. But then again, ulitin ko lang, Saturday, 11 a.m., not much activity yet. And of course, wala ring pasok ang ICC. Wala tayong maaasahan na kahit na anong mga ganap mula sa ICC, whether it be pleadings or submissions, dahil nga weekend ngayon, George. Alright, maraming salamat, Pinky Webb. Nagulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ng ulat na yan, makakausap natin si Ms. Jane Molina Lee, pamilya ng isa sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Magandang gabi, Jane. Magandang gabi po. Well, ang inyong mahal sa buhay ay isa sa mga napaslang sa war on drugs ng Duterte administration. Ano pong pakiramdam na bukas, sa Lunes, matutuloy na yung confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC? Yes po, sa wakas, na matutuloy na po. Inaasahan po namin po noong December pa at napakabilis po ng mga araw na ngayon pagpasok pa lang po ng taon, tuloy na po talaga yung confirmation of charges para sa kanya. Masaya po kami na mga pamilya dahil ito po talaga yung inaasahan namin sa lahat po ng mga ginagawa namin para po talaga ito ay matuloy na po. Kumpara sa unang humarap sa ICC, hindi po natin makikita sa mga pagdinig yung dating Pangulo kagaya ng ulat ni Pinky Webb, dahil nag-waive siya ng karapatang maging present. Ano po yung reaction nyo dito? Maigi po sana na present po siya sa pagdinig ng mga kasong po sa kanya, ilalahad po sa kanya, pero ginagalang po namin yung decision po ng ICC at kung ang dahilan niya man po ay dahil sa katandaan at kung ano pa man, parang medyo may kirot dahil yung iba pong mga namatay talaga pong may mga edad na rin, yung mga pinatay may mga edad na rin. Kaya po kahit po ganun, tuloy-tuloy naman po, matutuloy naman po yung confirmation of charges. Kaya masaya pa rin naman po kami kahit pa paano. Yun nga yung naging paliwanag niya, Bukod sa hindi daw niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC sa kanya, siya daw ay old, tired, and frail. Ano po yung reaction niyo dyan? Doon po sa dahilan niya para pong, sabi nga po, karapatan po niya yan. Sana po, naidahilan din po namin yan ng mga panahon na kami po ay naghihirap, naghihinagpis. At Jane? nakikilala yung ibang mga biktima na kahit matanda na, meron pong bata, meron talagang nasa sobrang kahirapan ng buhay, pero nabiktima pa rin po sila. Ganun po. Pinangalanan na rin na Jane yung mga ilan sa mga co-perpetrators ng dating Pangulo sa kaso. Kasama sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Maaari nyo bang sabihin sa amin yung inyong saloobin dito? Mainam po na nadagdagan po yung mga pangalan na inilabas ng ICC na bilang co-perpetrator po ng dating Pangulong Duterte dito po sa war on drugs. Ibig pong sabihin para po sa amin, madadagdagan po talaga yung pwedeng managot. Dahil naniniwala naman po talaga kami na magkakasangkot sila, pinagplanuhan po nila ito, kaya po naging matagumpay yung inilunsad nilang war on drugs.
Tsaka po parang dumadami yung mga naglalakas loob na lumantad at magsabing sila rin ay biktima ng war on drugs. Dahil I'm sure nabalitaan nyo po na daan-daang pangalan yung tinanggap ng ICC bilang biktima. Ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig lang po sabihin talaga na marami pong naging biktima. At ngayon po na nakarating na po itong usapin sa ICC, ibig lang pong sabihin na lumalakas po talaga yung loob ng ibang mga nabiktima. At nag-aasam rin po talaga sila ng tunay na hustisya na ipinagpait po sa amin dito sa mismo po naming sariling bansa. Ito, kakalabas lang kahapon na hindi po pinayagan ng korte yung hiling ng defense na i-disqualify yung ilan sa mga abogado ng mga biktima. Ano po ang nasa sa isip nyo ngayon? Talaga naman pong hindi dapat i-disqualify ito pong mga abogadong tumutulong sa amin dahil sa simula pa lamang po, wala naman po talagang tumindig na magsalita para sa mga pamilya ng nabiktima. At wala rin naman po talaga kaming kakayahan para magbayad ng mga abogado kahit po kung sasabihin na magkaroon po ng local na kaso dito po, wala po talaga kaming kakayahan. Ito lang mga abogado namin ay tumutulong sa amin at naniniwala po sa aming kakayahan din na makapagsalita kami, makapagpahayag ng tunay na nangyari ng mga panahon na napaslangan kami. Kaya wala pong dahilan para i-disqualify sila bilang representative po namin. Kaugnay po ng gaganapin na confirmation of charges hearing sa Lunes. Kayo po ba ay may planong gawin? Ano po ang usap-usapan ngayon ng mga pamilya ng biktima? Kayo po ba ay magsasama-sama sa araw na iyon? At anong plano ninyo? Opo, magsasama-sama po kami bilang pagpapakita ng suporta namin sa bawat isa. Kasama po ang mga iba't ibang human rights organization, human rights advocate, kasama po ang mga pamilya mula po sa RISE at magkakaroon po kami ng group chat. Sama-sama po kami manonood, makikinig ng gagawin pong confirmation of charges. Ano po ang expectations ninyo sa araw na yan? Inaasahan po talaga namin na makumpirma yung mga kaso sa kanya, lalong-lalo na po doon sa barangay level kasi doon po kami nakahanay. Pero inaasahan din po talaga namin na simula po yung 2011 hanggang po 2016 na panunungkulan niya, talaga pong makumpirma na. Kamakailan po, yung anak ni FPRRD na si VP Sara ay naghayag ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Paano niyo po ito pinoproseso? Ang totoo, kinakabahan po kami Bakit po? pamilya ng mga biktima kasi alam po namin yung political influence nila at parang ang dating po ay paghihiganti. Natatakot po kami para sa sarili ng buhay dahil po yung trauma hindi naman po talaga mawawala sa amin. Isang Duterte na naman po yung uupo. Posibleng maulit na naman po yung mga nangyari, lalo na po walang makapanagod. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Jane Molina-Lee. Nag-cruise na ang landas nina PBBM at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Pero sa kabila ng usaping eleksyon, hindi raw yan ang dahilan ng kanilang pagtatagpo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Live mula sa Naga City. Ivy. Yes, Pierre, nandito tayo sa tinaguriang City of Good Governance, ang Naga City, at marami ang umaasa na magkakaroon ng alyansa sa pagitan ng dalawang dating magkaribal sa pwesto na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo. Mainit at kita sa ngiti ni VP Leni kanina ang kanyang mainit na pagsalubong kay PBBM kaninang umaga. Pero giit ng Pangulo, serbisyo muna sa kanang politika. Pass daw muna ang Pangulo sa pamumulitika at usapin ng 2028 elections nang bumisita ngayong araw sa Naga City. Pero nag-pink na medyas si Pangulong Bongbong Marcos bilang pagbibigay pugay kay Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni.
Muling nabuhay ang usap-usapang alyansa ng Administrasyong Marcos sa oposisyon nang i-anunsyo ang pagbisita ni PBBM dito sa Naga ilang araw lang bago ang early announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 bilang Pangulo. Ilang linggo na rin daw ito pinagpaplanuhan ng national government at lokal na pamahalaan ng Naga dahil malubha raw ang lagay ng baha sa syudad. Nagpasalamat pa si Mayor Robredo sa anyay malaking tulong ng administrasyon ng kanyang dating presidential rival. Hindi pinag-usapan ng politika ayon kay Robredo dahil pumunta si PBBM dito para inspeksyonin ang Oplan kontrabaha kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Pareho ang opinyon ni Robredo at PBBM sa anunsyo ni Duterte. No comment dahil choice ito ng bise. Pero si PBBM, politics as usual ang binitawang pananaw ng matanong tungkol sa tandem na Sara Duterte at Amy Marcos. Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. Marami pa raw kailangang ayusin kaya't 2 beses sinabi ng Pangulo na dapat serbisyo muna bago politika. Bagaman naka-pink na sock si PBBM, wala rin daw bahid ng kahit anong kulay ang kanyang pagbisita dahil kahit sinong local leader naman ang lumapit sa kanya, tutulungan niya. Malugod na tinanggap ni Robredo ang Pangulo sa Jesse Robredo Coliseum at sa kanyang pagbisita rito, opisyal nang itinurn over ni PBBM ang 500 million peso retrofitting budget kay Robredo. Pierre, hindi na natin natanong pa ang Pangulo patungkol sa kanyang binitawang salita kanina na aabot din daw tayo sa usaping ito pero sa ngayon ay serbisyo muna. Kapansin-pansin din ang pagngiti ni dating VP Leni nang banggitin ng Pangulo ang sagot na ito at bahagya rin siyang bumulong na trabaho raw muna. Samantala, nagulat din daw talaga ang alkalde nang makita niya na nagsuot ng pink na medyas si PBBM. Pero sa kanyang panayam sa BNC kaninang hapon lang, isang definitive no ang sinabi ni dating Vice President Leni Robredo patungkol sa kahit anong national post for 2028. Sa ngayon, yan muna ang latest mula dito sa Naga City. Pierre? Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Naga City. Diversionary tactic kung ituring ng isang grupo ang maaga umanong usapan para sa 2028 elections. Sa halip na politika, panagutin daw sana ng gobyerno ang mga sangkot sa korupsyon. Narito ang Agenda Weekend report ni Ian Maghanoy. Muling lumutang sa publiko ang civil society group na Task Force Kasanag International ngayong weekend. Dala ng grupo ang kopya ng mga formal complaints na ito na kanilang isinampa sa Office of the Ombudsman laban sa mga itinuturong sangkot sa flood control scandal. Kasunod ito ng pasabog na deklarasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Giit ni Task Force Kasanag International Chief Dr. John Chong, walang manadagot sa korupsyon kung malilihis lamang ang isyu sa usapin ng politika. Kaya't dapat lamang na patuloy pa rin itong pag-usapan imbes na ang pagtakbo ng mga kandidato. Pero ang point ko lang dito, kung malihis ang issue at ma-focus ang taong bayan, majority sa politika, paano ito? Anong asahan natin sa kaso ngayon, sir? Kaya nga nang tanong ko, anong asahan pa natin? Kung hindi na, kung papasukan na naman kung anong mga kaso dyan at issue, paano na lang ito? Paano na ang hundred of billions na nawala ng taong bayan at may buhay pa na nawala sa baha? Sa ngayon, umaasa ang grupo na magiging mapagmatsyag ang publiko hinggil sa nagpapatuloy na flood control scandal lalo't ilang araw na lamang ay muling gugunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Patuloy pa rin tayong tagabantay at be responsible Pilipino, no? Na hindi lang papayag sa sunod na eleksyon na ito'y panawagan hindi na tayo magpaluko. Dapat piliin na natin ang tamang leader. Ayon sa Task Force Kasanag, kabilang sa mga may nakabingbing reklamo sa Ombudsman ay sina former Public Works Chief Manny Bonoan, former Senator Mark Villar, Public Works Senior Undersecretary Emil Sadain at iba pang opisyales ng DPWH. Nakabinbin din ang House Ethics Complaint ng grupo laban kay House Committee Chairman on Public Works at Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. na nahaharap naman sa 1.5 billion peso graft charges dahil umano sa pagiging isang contractor. Isang bagay na una nang pinabulaanan ng kongresista. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.
Higit isang taon matapos ang comeback sa White House, tinabla ng US Supreme Court ang American Dream ni US President Donald Trump. Pinawalang bisa nito ang pagpapataw ng global tariff na itinuturing ngayon bilang biggest setback ng Republican President. Yan ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Unpatriotic and disloyal to the Constitution. Yan ang pasaring ni US President Donald Trump sa 6 na Supreme Court justices na pumabor sa pagbasura ng kanyang global tariffs sa botong 6-3. Sa desisyon na isinulat ni Conservative Chief Justice John Roberts, pinagtibay ng mga hukom ang posisyon ng lower court that Trump exceeded his authority sa paggamit sa International Emergency Economic Powers Act o ang IEEPA. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country. Kahihiyan din niya ang tumutol sa kanyang hakbang kaya mabilis ang kanyang aksyon. Sa isang post sa Truth Social, inanunsyo niya ang paglagda sa panibagong 10% global tariff sa lahat ng bansa, epektibo sa lalong madaling panahon. Nanindigan ng majority na unconstitutional para kay Trump ang magpataw ng buwis at taripa dahil ang kapangyarihang ito para lamang sa Kongreso. Kaya kasunod ng landmark ruling, hindi maiwasan ang pangamba sa posibleng epekto nito sa global trading. So there's some question marks there about as to the tariffs in place, when are they actually going to come off at the border? When is it going to be implemented? And when and how would refunds potentially be available to importers? Sa nakatakdang State of the Union address ni Trump sa susunod na linggo, barely invited din daw ang justices na tinawag niyang lapdogs. Sa ngayon, hindi rin malinaw kung may babalik sa mga negosyo ang bilyong-bilyong pisong taripa na unang kinolekta sa kanila ng Trump administration. Sa datos, aabot na sa higit $133 billion ang nakubra mula sa import taxes simula noong Disyembre. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Tagumpay naman kung ituring ng Philippine Exporters Confederation Incorporated ang desisyon ng US Supreme Court. Pero sa panibagong anunsyo na 10% taripa, dialogo ang panawagan nila. May permit man o wala, hindi papatinag ang grupong bayan para ipanawagan ang pananagutan ng gobyerno. Isa sila sa mga magkikilos protesta kasabay ng 40th anniversary ng EDSA People Power. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Insulto sa buong Pilipino. Yan ang pahayag ng grupong bayan sa sinabi ni Francis Kiko D na bawal ipanawagan ang pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos sa paparating na kilos protesta sa February 25, araw ng EDSA. Sa panayam ng Abante News kay Mon Palantino, inamin niya na isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng joint program ang iba't ibang grupo. Giit ni Palatino, hindi sapat ang sigaw na lahat ng sangkot sa korupsyon ay managot at makulong. Anya hindi dapat magbulag-bulagan na si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang umano'y hari at reyna ng korupsyon sa pamahalaan. Dagdag pa ni Palatino, ang nasabing paghadlang sa mga panawagan ay pagtanggal sa kanilang freedom of expression. Insulto hindi sa bayan, sa mga tao na lumaban sa diktatoryo noon. Insulto sa diwa ng pagtalikod sa diwa ng EDSA. Maling impormasyon din daw na isang grupo lang ang pinayagan ng Quezon City Government na magprotesta sa EDSA sa February 25. Ayon kay Palatino, nakausap nila ang Quezon City LGU na magbibigay ng permit kung sa White Plains sila magkakasa ng programa. Kaya naman giit ni Palatino, may permit man o wala, tuloy ang kanilang malawakang kilos protesta. Ang sinasabi natin, bakit mga kosta ng batas ang ginagamit para supilin yung karapatan ng tao na magprotesta? Ang arestuhin nila yung mga kurakot, yun yung mga sinisira ng ating bayan, hindi na nagpoprotesta laban sa korupsyon. Aabot sa 20,000 hanggang 30,000 na individual ang inaasahang lalahok sa February 25 rally mula sa hanay ng bayan, Makabayan, Bunyog, Sanlakas, Partido Lakas ng Masa, Kilusang Mayo 1, ilang leader ng mga simbahan at iba pa.
1:00 hanggang 4:00 ng hapon ang kanilang programa sa tapat ng EDSA Shrine. Bukod pa dyan, may ikakasa rin ng mga protesta sa Baguio City, Iloilo City, Calibo Aklan, Rojas City at iba pang parte ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Opisyal lang ginawaran ng FIBA ng full local status si Mike Phillips para makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Dream come true at answered prayer naman ito para sa dating star player ng DLSU. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jesus Valdez ng Abante. Isa na namang mahalagang hakbang para sa Philippine basketball matapos ang mahabang proseso, opisyal nang kinilala ng FIBA si Mike Phillips bilang local player kaya't malaya na siya makakapaglaro para sa Gilas, Pilipinas sa lahat ng FIBA sanctioned tournaments. Isang milestone ito hindi lamang para kay Phillips kundi para sa patuloy na pagpapalalim ng pool ng national team. Ngayon, now na makakasama ko sa Gilas na FIBA, yun talaga yung kumbaga yung big stage, yung big time, yung big boys. So, syempre, I really want to just, help the team in any way I can. I know that there's no guaranteed spots, pero gusto ko talaga bibigay lahat ng kaya ko para sa team. Dati ng haligi ng De La Salle Green Archers sa UAAP at bahagi ng Gilas, Pilipinas na sumabak sa 2023 SEA Games, dala ni Phillips ang mga karanasang humubog sa kanya bilang manlalaro at bilang Pilipino. Para sa kanya, ang pagsusuot ng national colors ay higit pa sa laro. Ito ay isang paraan ng paglilingkod sa bayan. Playing for a country, and just personally, what I view it, that's my contribution, my very, very small contribution to the country where, ang daming sa mga kababayan natin, nag-OFW or nagtatrabaho para sa pamilya nila, and yun talaga yung contribution nila sa bansa. And so for me, just being able to play basketball and that's my contribution to try to just make the Philippines proud on the basketball world stage. Mas lalo pang nadagdagan ang motibasyon ni Phillips ngayong selyado na ang kanyang eligibility, lalo na't makakasama na niya ang mga veterano ng Gilas at makakatrabaho ang multi-title coach na si Tim Cone. Inaabangan din niya ang pagkakataong makasama at matuto mula sa mga haligi ng national team tulad na lang ni PBA 9-time MVP Junmar Fajardo. First thought of my mind is Junmar. I actually met him. I think I got a picture with him in before Wave. I think right before my career started with La Salle, and he's someone that I looked up to, and I'm gonna just pick his brain so much when I'm there, and being with Tim Cone, he was also part of the coaching staff, of course, with the SEA Games, and he's just someone that is just so established. He just has one of those basketball minds that are very rare, Hindi rin nakalimutang pasalamatan ni Phillips ang samahang basketball ng Pilipinas sa walang sawang suporta mula sa proseso sa FIBA hanggang sa pagtutok sa kapakanan ng mga manlalaro. Sa panahong mas kinikilala na ng mundo ang Philippine basketball, handa na si Mike Phillips na maging bahagi ng susunod na yugto ng Gilas, wala ng restriksyon at handa ng umabante sa pandaigdigang antas ng basketball. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante. 10 katao patay sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Susunod yan sa Agenda Weekend. Dumating na ang ilang mga taga-suporta ni FPRRD sa ICC para sa kanyang confirmation of charges hearing sa Lunes. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Kevin Manalo, live mula sa Hague, the Netherlands. Kevin, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Pierre, magmula ng dalhin dito sa ICC Detention Center, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtutungo na dito sa tinatawag nilang Duterte Street, itong kanyang mga supporters. At maganda rin na maipakita ito dahil curious ang ilan sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang itsura nitong tinatawag nilang Duterte Street. Originally, ito ay isang bike lane at daanan na rin ng mga tao, kaya may mga patakaran na nakasulat dito sa poster. Halimbawa, itong ilan sa mga rules. Bukas lamang ang street na ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at bawal tumambay dito bago at pagkatapos ng schedule na yan. Pinagbabawal naman ang paggamit ng speakers o ng amplifiers, pero kung meron silang mga programa ay pinapayagan na gumamit sila ng megaphone.
Kapag nandito naman yung standee ni Duterte, bawal magdikit ng signage dito. Lakad lang tayo ng kaunti para makita nyo yung street. So dito, merong portalet na pwedeng gamitin bilang CR ng mga supporters. Ina-assume natin na mini-maintain nila ito at meron ding contact information na nakasulat dito. Kung maobserbahan nyo naman yung paligid, meron ding mga trash cans na nakaayos, organisado. At sa gilid, meron ding mga metal railings. Dahil minsan marami yung supporters na pumupunta dito, maganda na meron silang guide. Dahil yung kabila nito ay isa ng main road, so maganda na mapanatili yung seguridad at kaayusan dito sa lugar. Meron tayong mga nakita mga supporters dito, yung si Ma'am galing sa Switzerland at yung isa naman si Ma'am galing dito taga dito sa the Netherlands. Meron silang table at upuan kasi yung iba sa kanila mga senior citizen na at mga OFW galing sa malalayong bansa. So pwede sila dito magdala ng pagkain o kaya naman ay magpahinga. Alam mo Pierre, kahapon na may mga nakasalubong tayo ng mga supporter. Ang senior citizens na mag-asawang Franklin at Candelaria Arancon na nagmula pa sa Cagayan de Oro. Sinadya nilang pumunta dito sa The Hague sa the Netherlands para mapuntahan at mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Ang gusto lang namin kung pwede, ma-bring him home. Siya ang leader wala siyang inutos na papatay. Totoo yun, drugs, kasi yung mga heinous crime yan Yung, kung hindi yung makuha yung mga ng drugs, pumapatay pati mga matanda, bata, ni rape, ganun. Kaya mabuti pang ma-erase sila. Gusto lang talaga namin mapuntahan itong nalagyan din ni Tatay Digong. Iba ang nangyari sa bayan namin sa time niya. Pierre, may mga supporters na nalilito or naliligaw minsan kung nasaan nga ba itong detention center at kaya nagmistulang landmark itong Duterte Street para sa kanilang sa iba pang mga taga-suporta. Samantala, kung may pwesto ang supporters, mas madalas naman ay virtual na nagkikita-kita yung mga pro-human rights activists gaya ng Duterte Panagutin Europe Chapter. Pakinggan naman natin ang kanilang sasabihin. Starting this weekend, the Duterte Panagutin Europe Network, we're preparing ourselves through continued coordination online and in person in the different cities across Europe. And we're hoping, we're positive in the legal process and sa team na magre-represent sa ating mga victims and victims' families na mailalaban itong fight natin for justice and accountability. Pierre, sa susunod na linggo ay magsasagawa ng collective viewing ang grupo nila kung saan imbitado naman ang mga pamilya ng mga EJK victims. At panonoorin nila itong confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pierre. Maraming salamat Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya, kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment complaint namin, more than 250 ang Yes, pumirma. kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. Sa ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 congressmen to
At 311 na lang kayo ngayon? Yes, 311. Dating 317, namatay si Congressman Acop, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, napalitan. Vic Yap, nag-resign. O nag-resign. So 311 na lang kayo? 311. Wala makukuha doon ni BP na ano. 105 congressman. 105? Kaya yan. Matatanda ang isa si Abante sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-endorso nila ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. Okay. Yes. God is my witness. It is to hold her accountable. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the good government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte alay na si Attorney Jimmy Bondoc, But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. Sa kasalukuyan, hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang pagpapatanggal kay VP Sara sa pwesto sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Abante, hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tulad ng marami, hindi rin daw surprise si Congressman Toby Tiangco sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Pero kumbinsido raw siya na hindi ito makaaapekto sa pagkilos ng Kamara sa mga reklamong nakahain laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Duda ang ilang mambabatas na maiimpluwensyahan ang ibang mga kongresista ng maagang deklarasyon ni VP Sara sa pagkandidato sa 2028 elections. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, mabibisi pa ang mga kongresista para sa kanilang 2027 national budget. Sa panayam ng Kong Radio sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi pa anya ngayon makikita ang mga political alignment o kung saan papanig ang mga mambabatas kahit na ang iba raw ay takot na mabalikan ng Vice Presidente. Lahat ng congressman, ang inaabangan nila is yung 2027 budget. Opo. Diba? So ibig sabihin, pag kumalas ka na sa administrasyon before the 2027 budget, hindi, siyempre, mas madaling humingi ng budget para sa iyong distrito kung ikaw ay kakampi na administrasyon. Kung ikaw ay hindi kakampi na administrasyon, ang realidad ay mahirap humingi ng budget. Dagdag pa ni Tiangco, hindi na siya nagulat sa naging anunsyo ni VP Sara. Karamihan naman daw kasi ng mga naging Vice Presidente ay sumabak at tumakbo bilang Pangulo. Ang pagkakaiba lang nito, kasabay ng kanyang deklarasyon ay ang 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Pero wala naman daw itong epekto kahit sa magiging pagboto ng isang mambabata sa reklamo at hindi nangangahulugang kakampi na sila sa pangalawang Pangulo. Lalo na't may kinalaman anya si dating House Speaker Martin Romualdez sa inihaing complaint laban sa bise. Yung 4th complaint, ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas na Deputy Speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan.
Para naman sa isang political analyst, naghatid ito ng strong signal sa mga mambabata sa Kamara na kailangan nilang maging maingat sa kanilang pagpapasya sa impeachment complaint. Ayon kay Professor Dennis Coronacion, nananatilian niyang malakas ang impluensya ng Marcos administration kaya tinatarget ni VP Sara ang political alliance sa mababang kapulungan. Sooner or later, pag-uusapan na sa House of Representatives, maaari siyang nagpapadala o nagsasend ng strong signal o mensahe sa mga miyembro ng House of Representatives kaugnay sa kanyang impeachment na pag-isipan nilang mabuti, lalo pa doon sa, sa mga miyembro ng mayorya. Yung pro-admin na majority sa House of Representatives, ang maaaring sinasabi niya mensahe, mag-isip-isip kayo mabuti sa inyong gagawin na pag-endorso sa Senado ng impeachment complaints niya yan. Dahil pag ako ay naupong Pangulo, pag nalusutuan ko yan, at ako ay naupong Pangulo, lagot kayo sa akin. Sa Lunes magkakaalaman kung maipapasok na sa order of business sa plenaryo ang 4 na impeachment complaint. Sila sabing pang-10 o huling araw daw kasi sa Lunes ay dapat maisalang na ito sa order of business dahil kung hindi, tuluyang mababasura ang mga reklamong ito laban kay VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. All set na ang MMDA para sa Part 3 ng Trillion Peso March na gagawin kasabay ng 40th EDSA People Power Anniversary. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Bukod sa mga sariling hakbang ng Manila Metropolitan Manila Development Authority, aktibo na rin daw na nakikipagtulungan ang mga grupong lalahok sa Trillion Peso March Part 3 para mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan malapit sa venue. 30,000 participants daw ang inaasahan ng Tindig Pilipinas sa People Power Monument sa darating na Miyerkules kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. We take lessons from the previous times na napuno ng tao ang EDSA. So, lalagyan namin ang mga participants nag-commit din na magkaroon sila ng mga sariling marshals na tutulong sa kapulisan at sa MMDA at sa iba pang mga nakadeploy na mga units ng gobyerno para mapanatili ang kaayusan at hindi masyadong makaabala sa mga hindi naman kasali sa rally. Nakahanda rin ang contingency plan ng MMDA sakaling higit pa sa inaasahang bilang ang makikiisa sa pagtitipon. Katuwang daw nila ang kapulisan sa pagtugon sa posibleng mga kakailanganin. Pag dumami yan, baka hindi kakayanin ng ating mga portalets. So hindi rin kakayanin ng ating mga ambulansya. So magdadagdag din tayo. Baka hindi rin kakayanin ng ating mga nakahandang mga lugar. Baka mamaya mag-spill over na naman sa mga lugar na hindi na dapat malagyan ng tao. Kaya naghanda tayo sa mga bagay na yan. Isinama na rin ng MMDA sa kanilang ginagawang paghahanda ang posibilidad na magsagawa rin ng sariling kilos protesta ang supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa confirmation of charges hearing nito sa ICC. We are closely coordinating with other security service providers ng gobyerno para makapag-deploy kami appropriately. Payo ng ahensya sa mga lalahok sa Trillion Peso March Part 3 kung maaari wag nang magdala pa ng sasakyan. Iparada na lang daw ito sa malalayong mall na malapit naman sa public transportation at ito na lang ang samantalahin papunta sa venue. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Aabot sa 10 ang patay habang nasa 50 naman ang naitalang sugatan matapos ang Israeli airstrike sa Bekaa Valley sa Lebanon. Ayon sa reports, isa umano ito sa mga naitalang deadliest strike sa Eastern Lebanon sa nakalipas na linggo, kasabay ng isang US-brokered ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at ng Islamist group na Hezbollah. Ayon sa pahayag ng Israeli military, target nila ang command centers ng nasabing grupo. Wala pang pahayag ang Hezbollah kaugnay ng ulat. City of Pines ang first stop ng kontrobersyal na si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa kanyang Northern Luzon trip. Layon daw niyang pagtibayin ang relasyon ng China sa mga lokal na pamahalaan ng Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Baguio City ang unang destinasyon ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa Northern Luzon.
Game na game siyang nakibahagi sa Spring Festival in Baguio Parade sa Session Road kasama mga lokal na opisyal at mga leader ng Chinese community sa lungsod. Ayon sa mga organizer ng Spring Festival in Baguio, ang pagdiriwang ay magandang pagkakataon para isantabi ang mga isyong politikal sa pagitan ng China at Pilipinas. This year, napansin ko parang mas marami participants at saka mas maraming spectator. I hope this is a good sign na we can improve our relationship between the Filipino and the Chinese community. Kinagabihan na espesyal na panauhin naman si Ambassador Kwan sa programang laan sa mga residenteng may natatanging ambag sa pag-unlad ng lungsod. I strongly believe we're neighbors, we're friends. We should always respect each other, help each other, show respect, and learn from each other. Always treat each other like friends. Sa kanyang mensahe, ibinahagi niya na wala siyang sinayang na sandali para bumuo ng tulay ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan, kaya umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para makipagdialogo. Iginit niya na China pa rin ang nananatiling pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at handaan niyang kanilang bansa para makatulong sa turismo, agrikultura at anti-criminality campaign. December last year, after 2 years investigation, finally, we worked together, arrested one fugitive who is a kidnapper, killed more than 10 people here. So, his name is Andy Tan, and we sent him back to China and bring him to justice. And that is the job, that's our responsibility. You know, we have to send signals to the outside that the two sides, we're really seriously working together to fight against the crimes. Nakipagdialogo rin ang kinatawan ng China kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, Congressman Mauricio Domogan at Benguet Governor Melchor Diclas. Kasunod nito'y dumalaw sa pinakamalaking cattle farm sa Pangasinan. It's very important for us to remember that our relations with China is not defined, limited to what we call the dispute in the West Philippine Sea. That is a very minor issue compared to the overall multifaceted relations that we have with China. Ayon kay Ambassador Kwan, hindi niya makakalimutan ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Norte. Matatandaang mainit na isyu kamakailan lang ang alitan ng Chinese Embassy at ilang Philippine officials kaugnay ng magkaibang posisyon sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Nagpasalamat si PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela kay Senator Risa Ontiveros sa kanyang pagsama sa Kalayaan Island Group. Sa isang social media post, kasama ni Tariela si Ontiveros sa KIG para bisitahin ang mga residente sa lugar. Ayon kay Tariela, namigay ng grocery supplies, nag-organize ng isang medical mission at nagbigay ng nasa 20 desalinator machines ang senador para sa mga residente at tropang Pilipino. Sikat na Mang Larry's Isawan sa UP Diliman, ipinasara ng korte. Bakit kaya? Susunod yan sa Agenda Weekend. Halos 3 buwan na pag-ulan na ibinuhos sa loob lang ng isang araw. Ganito raw kalala ang naranasan ng Naga City noong 2024. Ngayon, pinapalakas na ang mga hakbang kontrabaha habang inaayos din ang pangunahing evacuation center ng lungsod. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Isang significant milestone ng Oplan Kontrabaha Extension sa Bicol Region ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Pinasinayaan kasi kanina ang extension ng flagship flooding intervention program ng Department of Public Works and Highways kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at President Bongbong Marcos. Ayon kay Robredo, pinahiram na sila ng DPWH noong 2024 ng equipment para malinis ang waterways ng Naga at pigilan ang matinding pagbaha. Kung noon, 1 buwan lang maaaring pahiramin ang Naga, ngayon opisyal nang nakapondo ang equipment ng DPWH. Ang laki na ng improvement sa flooding, lalo na ngayon na ipepermanente dito yung equipment.
Malaki raw ang problema ng pagbaha sa Naga, bunsod ng climate change. Ayon sa alkalde, noong 2024, nasa 700 mm ang recorded rainfall sa lungsod sa iisang araw lang o katumbas ng halos 3 buwan na pag-ulan. Mas mataas ang level ng tubig na ito kaysa sa bagyong Ondoy o Yolanda, kaya nasa 71% anya ng Naga ang nalubog sa baha. Nagpasalamat din si Robredo sa 500 million peso fund na iginawad ni PBBM para isaayos ang Jesse Robredo Coliseum. Ang laking bagay nun kasi yun yung pinaka-major na evacuation center namin. Meron din kaming mga ibang evacuation centers pero maliliit. Yun talaga yung major and 2 hanggang 3 barangays ang gumagamit noon. Madalas din daw bahain ang first floor ng gusali dahilan para hindi makapagluto o kahit makapagbanyo man lang ang mga gumagamit nito bilang evacuation center. Gagamitin umano ng Naga ang 500 million pesos para i-rehabilitate na ito ng tuluyan kabilang ang pagpapagawa ng convertible chairs na pwedeng maging higaan. Dagdag ni Robredo, trabaho lang ang naging pagpupulong nila ni Secretary Dizon at PBBM. Ano man daw ang hidwaan noong 2022 elections, may kanya-kanya na raw silang responsibilidad na dapat unahin. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Matapos ang 5 dekada, mukhang magpapaalam muna sa isang sikat na kainan sa UP Diliman ang mga eskolar ng bayan. Sa desisyon kasi ng korte, ipinasara ang iconic Mang Laris Isawan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kapag pumasok ka sa University of the Philippines Diliman, iba't ibang eksena ang matatagpuan mo. May protesta, oblation run, mga nag-eehersisyo, at higit sa lahat, mga matatalinong estudyante. Pero sa dulo ng UP Diliman, may nagtatagong isang lugar na lagi raw dinadayo. Ito ang Mang Laris Isawan. Ayon sa mga isko at iska, dinarayo nila ito dahil sa masasarap nilang putahe, lalo na ang isaw. Every time na nagja-jog kami here sa UP, iyon yung pinupuntahan after jogging. Bukod sa malinis, masarap din yung sausawan. Sa ilang dekada ng pagtitinda ng isaw, napagtapos na ni Mang Lari ang kanyang mga anak mula sa kita sa isaw stand. 5 henerasyon na rin ng isko't iska ang bumabalik-balik kay Mang Lari. Kasabay kasi ng pagkain ng isaw, pagbabalik tanaw nila sa alaala ng kolehiyo saan man sila nakarating sa mundo. Pero ang sikat na Mang Laris Isawan, may kinaharap ngayong malaking problema. Makalipas ang 50 taon, ipinasara na kahapon ang main branch ng Mang Laris Isawan sa Jacinto Street sa loob ng University of the Philippines. Kasunod ito ng utos ng korte sa Quezon City. Inatasan ng may-ari na si Lorenzo Convencido Jr. na agarang isuko ang pwesto matapos mabigo sa civil case laban sa UP. Pinagbabayad pa ng korte ng 47,500 pesos ang may-ari dahil sa mga di nabayarang renta. Ayon sa pamilya ng may-ari, may deed of sale umano sila noong 2019 at sa Quezon City sila nagbabayad ng upa. Sa kabila nito, pinatanggal na ang mga gamit sa pwesto at ikinandado ito ng mga sheriff alinsunod sa utos ng korte. I feel like may kulang. Every time na nag-judge, arte ka naman doon. Hindi, seryoso. Kasi parang iyan yung kilala. Parang that's one of the trademark here sa UP. Na every time after jog, punta tayo sa Mang Lari. Sa ngayon, kailangan na munang lumabas sa campus ng mga parokyano para bumili ng pamosong isaw ni Mang Lari. Nangako naman ang may-ari ng Mang Laris Isawan na maghanap sila ng iba pang mga lokasyon para muling matikman ang kanilang mga ipinagmamalaking mga putahe habang nanatili ring bukas ang ilan nilang mga branches. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. From chants to live performances, isang anti-corruption concert ang ginaganap ngayon sa Quezon City sa pangunguna ng ilang religious at civil society groups. Bilang paghahanda yan sa nalalapit na EDSA People Power Anniversary. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy live mula sa Quezon Memorial Circle. Ian, kamusta ang concert dyan? George, tama ka dyan. Nagsimula na nga ang anti-corruption concert dito yan sa Quezon Memorial Circle ng Quezon City.
pasado alas 4 ng Sabado ngayong araw. Ang tugtugan nga ito ay isa sa mga hudyat ng preparasyon para sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Abala na ang mga independent visual artists na ito sa pagpipinta ng giant canvas sa ibaba ng EDSA Shrine sa Quezon City ngayong weekend. Iginuhit nga ng mga artists sa canvas ang imahe ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas at ilang mga simbolong kumakatawan sa pagwaksik sa korupsyon. Maliban sa mga painting, napapalibutan na rin ng mga banderitas ang shrine ayon sa Clergy for Good Governance ng Simbahang Katolika at ng EDSA Shrine Catholic Church. Layon ng painting na muling buhayin ang kasaysayan ng Pilipinas nang sa gayon ay hindi ito malimutan ng mga kabataan. Tutulong anya ang visual art ng mga volunteer artists upang mas madaling maikwento ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng art. Tayo ang people power. Pero sa pagiging tayo, dapat bumalik sa kasaysayan. Kaya ito kasaysayan kahapon, ngayon, bukas yun naharap. No? Parte raw ito ng paghahanda ng Simbahang Katolika para sa napipintong EDSA People Power Revolution Anniversary. Naasahang sa sentro ang tema ng komemorasyon ng EDSA People Power Revolution Anniversary kaugnay sa kwento ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Sa gitna nito, ilang mga kabataan ang dumagsa sa Quezon Memorial Circle upang makiisa sa libreng concert na nananawagan ng paglaban sa korupsyon. Kaya ang mga magkakaibigang ito ay sinulit na ang weekend para makapag-enjoy. Nakita rin namin na meron ding panawagan dun sa concert. Kaya alam mo naman, mga pang-rock tayo kaya open tayo sa ganyan. So sinuportahan namin yung event na ito. Chelsea Ali. Ayon sa Department of Public Order and Safety ng Quezon City LGU, inaasahang lulubo ang bilang ng mga makikisaya sa concert na ito ngayong gabi sa 20,000 audiences. Bagay na binabantayan naman ang nasa 200 mga security personnel sa lugar. Libre ang entrance para sa lahat ng mga nais makiisa sa tugtugan, pero paalala ng Quezon City LGU, ipinagbabawal ang mga firearms, bladed objects, paputok, vape, bottles at single-use plastics sa mga audience na nais magpunta dito sa concert ngayong gabi. George, hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin yung tugtugan na to. Dati kasalukuyang ina-enjoy ng mga kabataan dito yan sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Kabilang nga sa mga nakisayang OPM artists kanina simula alas 4 ay katulad ng Madeline, Chloe Redondo, Stone Free, Crazy Ass Pinoy, PSN Drag, MZ Chronicles, Hey Moonshine, Ice Segura, at kanina lang ay si Arkin at Elmo Magalona na anak ng yumaong si master rapper na si Francis Magalona. George, masaya at maingay yung vibe na nararamdaman natin dito ngayon. No? Kaya nga, dahil libre, maya-maya ay susulitin na rin natin yung panonood ng mga concert nito at masubaybayan yung mga artist na sasalang pa sa stage na yan. At makikisa rin tayo sa bilang audience ay makikisa rin tayo tapos magi-enjoy sa panawagan din ng good governance at sa panawagan din ng concert nito sa laban kontra sa korupsyon ngayong gabi. George? Alright, bilang bandista, I hope nag-enjoy ka dyan. Ian Maghanay, maraming salamat. Live mula sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Viral ang abandoned baby monkey na si Punch dahil sa kanyang orange orangutan plushie na lagi niyang yakap sa Ichikawa City Zoo sa Japan. But while he's winning hearts online, making friends in real life wasn't quite as easy. Kita sa ilang videos ang panunulak at tila pambubuli kay Punch ng ibang unggoy sa zoo. Dahil dito nag-trend online ang isang Japanese hashtag na nangangahulugang Hang in there, Punch. Dumagsa rin ang mga bisita sa zoo para suportahan siya. Ayon naman sa pamunuan ng zoo, walang malubhang pananakit at natututo lang si Punch na makisama sa iba. Nag-donate pa ang IKEA Japan ng dagdag na plushies para kay Punch habang patuloy siyang sinusuportahan ng fans. On hiatus muna ang Cat's Eye member na si Mano.
to focus on her health and well-being. Yan ay binahagi ng Global Girl Group sa isang statement na inilabas kaninang umaga. Magpapatuloy pa rin daw ang scheduled activities ng grupo habang nakahiatus ang member. Nagpasalamat naman ang grupo sa icons na patuloy na suporta at pag-unawa. Nag-debut ang Cat's Eye noong 2023 at nag-fans showcase na rin sa Manila last 2024. Kilala sila sa mga kantang Gabriela, Gnarly, Game Boy, Touch at Debut. Nako. Pierre, ikaw ba may memory ka ba sa Mang Laris Isawan? Yes, George. Dahil na-discover ko yan, kami na ay nagko-cover noon dun sa kabila na lagi kaming dumadaan dyan. Gawa nga ng malinis ang kanilang isaw at masarap. Oo, ako naman, nung college, iba pa yung lugar ni Mang Larry. Hindi pa natin kilala yung lugar na nakita natin sa video kanina. Pero tumira kasi ako malapit doon sa Isawan niya. Noon pa, way back. Kinukwento ko nga sa EP natin kay Jowash kanina. Ibang-iba pa siya totally before. But Yung lasa, yung pa rin. Oo. Yung pa rin. And hopefully, makabalik sila. Oo. Maghanap nga daw ng ibang lugar. So sana matunto natin agad ang lugar na yan. Masarap talaga yung isaw ni Mang Larry. Yes. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Pierre Pastor. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.